Magandang araw po ulit. Ako po si Dr. Miguel Santos at welcome po kayo muli sa isa na namang video na nakatuon sa pagtulong na protektahan ang inyong pinakamahalagang regalo, ang inyong paningin. Lalo na habang tayo ay nagkakaedad, ang regalong ito ay maaaring unti-unting mawala nang hindi man lang natin namamalayan. Kung ito po ang inyong unang beses dito, huwag po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe button para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod kong video na ginawa ko para sa mga senior na tulad ninyo. Ngayon may itatanong po ako sa inyo. Napansin niyo po ba na mas madalas na ninyong hinahanap ang inyong salamin? Nahihirapan na ba kayong basahin ang likod ng bote ng gamot? Napapapikit ba kayo habang nanonood ng telebisyon kahit na nasa harap nyo lang ito? Hindi po kayo nag-iisa. Ang hindi alam ng karamihan sa mga taong higit sa 50 anyos ay hindi palaging biglaan ang pagkawala ng paningin. Dahan-dahan itong dumarating. Malabong mga letra, tuyo at iritadong mga mata na humahapdi pagsapit ng gabi, pagiging sensitibo sa liwanag. Unti-unti ninanakaw nito ang inyong kalayaan. Hihinto kayo sa pagmamaneho sa gabi. Mag-aalangan kayong magbasa para sa inyong mga apo dahil masyadong maliit ang mga salita. Iiwasan ninyong lumabas dahil hindi nyo makayanan ang silaw. At marahil ang pinakamasakit na bahagi, yung tahimik na takot na lumiliit na ang inyong mundo at walang sino man ang tunay na nakakaintindi. Pero ako po, naiintindihan ko. Nakita ko na po ang ganitong sitwasyon ng paulit-ulit sa aking mga pasyenteng senior. Mga matatalino at may kakayahang mga tao na dahan-dahang lumalabo ang buhay dahil ang kanilang mga mata ay nagugutom sa tamang sustansya. Tama po ang narinig ninyo. Sa likod ng maraming karaniwang problema sa mata na may kaugnayan sa edad tulad ng katarata, macular degeneration, panunuyo ng mata at retinopathy ay may isang simple ngunit nakakaligtaang katotohanan: ang inyong mga mata ay malnourished o kulang sa nutrisyon. At ang magandang balita, hindi nyo kailangan ng mga magagarang gamutan o mamahaling tableta para labanan ito. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo ang 10 makapangyarihang pagkain. Opo, mga pagkain na makakatulong na patalasin ang inyong paningin, bigyan ng sapat na tubig ang inyong mga mata, at protektahan kayo mula sa karagdagang pinsala. Karamihan sa mga ito ay malamang nasa kusina nyo na. Kailangan nyo lang malaman kung paano at kailan sila gagamitin. Kaya't kung ang inyong mga mata ay pagod, malabo, tuyo o hindi na tulad ng dati, manatili po kayo sa akin. May pag-asa pa. At maaaring magsimula ito sa isang simpleng bagay tulad ng kung ano ang ilalagay ninyo sa inyong plato ngayong gabi. Simulan na po natin. 1. Matatabang isda, wild salmon, sardinas, tambakol. Ang isa sa pinakamakapangyarihang pagkain na maaari ninyong kainin para protektahan ang inyong mga mata habang tumatanda ay lumalangoy sa karagatan. Ang tinutukoy ko po ay ang wild salmon at iba pang matatabang isda tulad ng sardinas, tambakol, mackerel at tunsoy herring. Bakit mahalaga ito para sa inyong paningin? Ang inyong mga mata ay hindi lamang maliliit na bolang kristal. Ang mga ito ay buhay na tissue na puno ng mga ugat at nerves
at umaasa sila sa healthy fats para manatiling basa malinaw at gumagana. Ang wild salmon ay partikular na mayaman sa isang uri ng omega-3 fatty acid na tinatawag na DHA. Hindi po ito isang buzzword lang. Ito ang mismong materyales na bumubuo sa inyong retina, ang bahagi ng mata na responsable sa pagpapadala ng mga imahe sa inyong utak. Isipin nyo na ang DHA ay parang kable na nag-uugnay sa inyong mga mata at utak. Kung walang sapat nito, nagiging malabo at distorted ang mga signal at ganoon din ang inyong paningin. Marami sa mga senior na nakakausap ko ay nagugulat nang malaman na ang panunuyo ng mata, malabong paningin, at maging ang pagiging sensitibo sa liwanag ay maaaring mga unang senyales ng kakulangan sa DHA. Sasabihin nila, "Dok, parang may buhangin ang mga mata ko pagsapit ng hapon." O kaya naman, "Hindi ko na nakikita ang mga bagay ng kasing linaw tulad ng dati." At alam nyo ba, matapos nilang isama ang matatabang isda sa kanilang pagkain 2 o 3 beses sa isang linggo, ang pagkakaiba ay madalas nakapansin-pansin sa loob lamang ng ilang linggo. Ikwento ko sa inyo ang tungkol sa isa kong pasyente, si Mang Harold. Siya ay 72, isang retiradong kartero. Dumating siya na nagrereklamo na humahapdi ang kanyang mga mata tuwing titingin siya sa kanyang telepono o computer. Kailangan din niyang gumamit ng artificial tears 4 o 5 beses sa isang araw para lang malagpasan ito. Tiningnan namin ang kanyang dieta. Walang bakas ng omega-3s. Kaya hiniling ko sa kanya na gumawa ng isang simpleng pagbabago, inihaw na wild salmon 2 beses sa isang linggo at isang lata ng sardinas sa olive oil tuwing weekend. Pagkatapos ng 6 na linggo, si Mang Harold ay gumagamit na lang ng eye drops 1 beses sa isang araw kung kinakailangan lang. Mas gising daw ang pakiramdam ng kanyang mga mata. Pero ang mas maganda pa, sinabi niya na nagsimula siyang makaramdam na mas matalas ang kanyang isip at nabawasan ang kanyang pananakit ng ulo pagkatapos magbasa. Iyan ang kapangyarihan ng pagbibigay sa iyong mga mata ng kailangan nito sa cellular level. At may isa pang bonus. Ang omega-3s ay anti-inflammatory din. Ibig sabihin, nakakatulong itong bawasan ang panloob na pamamaga sa inyong mga mata na dulot ng pagtanda, screen time o pagkabilad sa araw. Pinapalakas din nito ang paggawa ng luha na pinapanatiling natural na lubricated ang inyong mga mata nang hindi umaasa sa mga patak. Kaya't kung kayo ay dumaranas ng panunuyo ng mata hapdi o malabong paningin sa pagtatapos ng araw, huwag ninyo itong balewalain. Magsimula sa pagdaragdag ng wild salmon sa inyong plato 2 beses lang sa isang linggo. Kung hindi ito available ang sardinas o tambakol, ay magagandang opsyon din. Hanggat maaari, piliin ang wild caught kaysa sa farmed. Isang maliit na pagbabago, ngunit pasasalamatan kayo ng inyong mga mata sa tuwing bubuksan ninyo sila. 2. Madahong gulay, Swiss chard malunggay pechay. Ngayon, lumipat naman tayo mula sa dagat patungo sa lupa. Kung may isang gulay na sana ay mas maraming senior ang nakakaalam, ito ay ang Swiss chard. Isang simpleng madahong gulay na nagtataglay ng pambihirang proteksyon para sa inyong mga mata. Bakit? Dahil puno ito ng 2 makapangyarihang plant pigments, ang lutein at zeaxanthin.
Hindi lamang ito magarbong pangalan. Isipin niyo sila bilang panloob na salaming pang-araw para sa inyong mga mata. Nag-iipon sila sa likod ng inyong retina, lalo na sa bahagi na responsable para sa matalas na central vision. At ang ginagawa nila ay kahanga-hanga. Sinasala nila ang nakakapinsalang blue light at ultraviolet rays na pinoprotektahan ang inyong mga mata mula sa araw-araw na pinsala, lalo na mula sa mga screen at sikat ng araw. Habang tayo ay tumatanda, humihina ang natural na depensang ito. Ang dahilan kung bakit nagiging mas karaniwan ang mga kondisyon tulad ng macular degeneration at katarata. Ngunit ang pagdaragdag ng inyong kinakaing lutein at zeaxanthin ay makakatulong na pabagalin ang pinsalang iyon o kahit na baligtarin ang mga unang senyales. At ang Swiss chard ay isa sa pinakamayamang natural na mapagkukunan ng mga protective compound na ito. Kapag regular ninyo itong kinakain hilaw sa mga salad ginisa sa olive oil o idinagdag sa mga sabaw, binibigyan ninyo ang inyong retina ng mga kagamitan na kailangan nito upang mas malinaw na makuha ang liwanag at magpadala ng mas matalas at mas matingkad na mga imahe sa inyong utak. Ang Swiss chard ay hindi ang tanging madahong gulay na nakakatulong. Ang kale, mustasa, pechay at maging ang malunggay ay nararapat ding magkaroon ng lugar sa inyong plato. Ngunit namumukod tangi ang chard dahil sa dami ng sustansya sa bawat kagat. Kaya kung naghahanap kayo ng simpleng paraan upang patibayin ang inyong paningin, magsimula sa isang pang-araw-araw na salad ng madahong gulay. Ito ay hindi lamang mabuti para sa inyong mga mata, ito ay mabuti para sa inyong utak, asukal sa dugo, at pangkalahatang sigla. Sapat na ang stress na hinaharap ng inyong mga mata. Bigyan sila ng natural na baluti na kailangan nila gamit ang mga gulay na higit pa sa pagiging mukhang malusog. 3. Atay ng baka beef liver. Alam ko na sa pagbanggit pa lang ng atay ay maaaring kumunot ang noo ng iba, ngunit pagdating sa kalusugan ng mata, iilang pagkain lamang ang makakapantay sa kayang gawin ng atay ng baka. Ang simpleng organ meat na ito ay tunay na multivitamin ng kalikasan, lalo na para sa inyong mga mata. Una sa lahat, ang atay ng baka ang pinakamayamang natural na mapagkukunan ng retinol, ang aktibong anyo ng vitamin A. At ang vitamin A ay hindi lamang mabuti para sa inyong mga mata, ito ay talagang mahalaga. Ito ang sustansya na nagpapahintulot sa inyong mga mata na mag-adjust kapag lumipat kayo mula sa isang maliwanag na silid patungo sa isang mas madilim. Kung walang sapat nito, magsisimulang humina ang inyong paningin sa gabi. Maaari ninyo itong mapansin kapag nagmamaneho kayo sa dapit hapon o sinusubukang hanapin ang daan papuntang banyo sa gabi nang hindi binubuksan ang ilaw. Ang retinol ay may mahalagang papel din sa paggawa ng luha. Panunuyo, pangangati o paghapdi ng mga mata, maaaring hindi ito problema sa ibabaw lamang. Maaaring hindi gumagawa ang inyong katawan ng sapat na malusog na luha upang mapanatiling malinis, protektado at lubricated ang inyong mga mata. Pero simula pa lang iyan. Ang atay ng baka ay puno rin ng zinc, isang mineral na kasama ng vitamin A sa pagbuo ng mga visual pigment sa retina. Ang mga pigment na ito ang tumutulong sa inyo
na makita ang kontras mga hugis paggalaw at pinoprotektahan din nila ang maliliit na daluyan ng dugo sa inyong mga mata mula sa pagtagas o paghina sa paglipas ng panahon. At huwag nating kalimutan ang vitamin B2 o riboflavin. Sinusuportahan nito ang istruktura ng kornea, ang transparent na panlabas na layer ng inyong mata. Paano ninyo isasama ang atay ng baka sa inyong dieta, lalo na kung hindi ninyo gusto ang texture o lasa nito? Hindi ninyo kailangang kumain ng isang malaking piraso araw-araw. Subukang ihalo ang giniling na atay 50-50 sa giniling na baka kapag gumagawa ng bola-bola burger o sarsa. O kaya ay gumamit ng liver pate sa whole grain na tinapay. 1 hanggang 2 serving lang sa isang linggo ay sapat na upang maibigay ang lahat ng kailangan ng inyong mga mata mula sa superfood na ito. Maraming tao ang gumagastos ng malaki sa mga bitamina para sa mata, ngunit hindi nila pinapansin ang isa sa pinakamabisang natural na mapagkukunan na nasa kanilang suking magkakarne. 4. Bell peppers. Kung napansin ninyo na may mga pulang ugat na parang gagamba sa inyong mga mata o kung pakiramdam ninyo ay mas madaling magkapasa o mamaga ang inyong mga mata habang tumatanda, malaki ang posibilidad na humihina na ang maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng inyong mga mata. At dito pumapasok ang isang makulay at malutong na bida sa inyong kusina, ang bell peppers. Ang mga makukulay na gulay na ito, lalo na ang pula at dilaw, ay puno ng tunay at natural na vitamin C. Hindi ang synthetic na uri na nasa karamihan ng mga tableta, kundi ang uri na alam ng inyong katawan kung paano gamitin. Ang inyong mga mata ay puno ng mga pinong capillaries. Ang maliliit na daluyan na ito ang nagdadala ng oxygen at sustansya sa retina cornea at sa mga nakapaligid na tissue. Ngunit sa pagtanda o sa mga dayetang mataas sa asukal at processed foods, ang mga daluyan na ito ay maaaring maging marupok tumagas o mamaga. Ang vitamin C ay tumutulong na patibayin at ayusin ang mga capillaries na ito. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa produksyon ng collagen, ang parang gel na substance na nagpapanatili sa istruktura ng inyong mata at nagsisilbing unan sa mga marupok nitong tissue. Kung walang sapat na collagen, nawawalan ng katatagan ang inyong mata at ang mga manipis na daluyan na iyon ay nagiging madaling pumutok o mabarahan. Bukod dito, ang bell peppers ay nagbibigay din ng beta-carotene, ang pasimuno ng vitamin A, at isang malusog na dosis ng lutein at zeaxanthin. Pinagsama-sama ginagawa nitong triple threat ang bell peppers. Pinapatibay nila ang mga daluyan ng dugo, nagbibigay ng hydration sa mga tissue, at pinoprotektahan ang inyong retina mula sa oxidative stress. Ang magandang balita, hindi ninyo kailangang kumain ng sandamakmak na bell peppers araw-araw. Isang hilaw na bell pepper lang sa isang araw, hiniwa sa inyong salad, isinawsaw sa hummus o inihalo sa isang stir-fry, ay sapat na upang matugunan ang inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa vitamin C. Mas mainam ang hilaw dahil maaaring masira ng pagluluto ang ilan sa vitamin C, ngunit kahit bahagyang ginisa, nag-aalok pa rin sila ng tunay na mga benepisyo. Isama ito sa Swiss chard
na napag-usapan natin kanina at meron na kayong isang makapangyarihang kombinasyon na nagpapagaling sa mata sa inyong plato. 5. Itlog, pasture-raised. Ngayon narito ang isang simpleng pang-araw-araw na pagkain na minamaliit ng napakaraming tao, ang itlog. Pero hindi basta-bastang itlog. Ang tinutukoy ko ay ang mga itlog mula sa pasture-raised na manok, mga manok na malayang nakakagala sa labas, kumakain ng natural na pagkain at nabibilad sa sikat ng araw. Bakit ito mahalaga? Dahil ang mga itlog mula sa pasture-raised na manok ay may mas mataas na antas ng carotenoids, lalo na ang lutein at zeaxanthin, na nakita na nating may mahalagang papel sa pagprotekta sa retina at pagpapalinaw ng paningin. Ang mga carotenoid na ito ang nagbibigay sa pula ng itlog yolk ng malalim na dilaw o kahel na kulay nito. Kung mas matingkad ang kulay, mas mayaman ito sa nutrisyon para sa inyong mata. Ang mga compound na ito ay nagsisilbing natural na filter. Sinasipsip nila ang blue light, binabawasan ang silaw at pinoprotektahan ang inyong mga visual cell mula sa pagiging sobrang karga ng palagiang pagdagsa ng liwanag at stress. Ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Aling Elena, 99 anyos, isang masugid na mambabasa at dating guro. Nang dumalaw siya sa akin, sabi niya, "Halos hindi na ako makatapos ng ilang pahina nang hindi kinukusot ang aking mga mata. Pakiramdam ko'y tuyo at tila lumalabo ang mga salita kahit suot ko ang aking salamin." Sinuri namin ang kanyang dieta. Karamihan ay low-fat foods, processed breakfast bars, at halos walang itlog dahil inakala niyang masama ito para sa kolesterol. Hiniling ko sa kanya na gumawa ng isang maliit na pagbabago, 2 pasture-raised na itlog sa isang araw, soft-boiled o dahan-dahang scrambled sa kaunting olive oil. Iyon lang. Pagkatapos ng 3 linggo, bumalik siyang nakangiti. Komportable na siyang nagbabasa ulit na may mas kaunting pagkapagod sa mata. Para pong may naglinis ng windshield, sabi niya sa akin. Lumalabas na ang kanyang mga mata ay gutom na gutom lang sa mga fat-soluble nutrients na tanging ang mataas na kalidad na itlog lamang ang makapagbibigay. At iyon ang isang bagay na hindi na pagtatanto ng maraming senior. Kailangan ng inyong katawan ng healthy fats upang maabsorb ang mga pangunahing sustansya tulad ng lutein at vitamin A. Kung wala ang mga taba na iyon, kahit na kumakain kayo ng tamang gulay, maaaring hindi nakukuha ng inyong mga mata ang kailangan nila. Kaya't kapag pumipili kayo ng itlog, gawin itong sulit. Hanapin ang mga karton na may etiketang pasture-raised o bumili mula sa isang lokal na farm kung saan malayang gumagala ang mga manok. Mapapansin ninyo ang pagkakaiba sa kulay at mapapansin ng inyong katawan ang pagkakaiba sa mga benepisyo. 6. Walnuts at iba pang mani. Pag-usapan naman natin ang isa sa mga pinaka-underrated na merienda para sa mata na maaari ninyong itago sa inyong kusina, ang walnuts. Ang mga simpleng maliliit na mani na ito ay nagtataglay ng isang malakas na kombinasyon ng omega-3 fatty acids at vitamin E na parehong may mahalagang papel sa pagprotekta sa inyong mga mata, lalo na habang kayo ay tumatanda. Habang tayo ay nagkakaedad, tumataas ang panganib
ng pamumuo ng dugo at mga problema sa sirkulasyon. At ang hindi na pagtatanto ng maraming tao ay inilalagay din nito sa panganib ang inyong mga mata sa isang uri ng stroke kung saan ang isang namuong dugo ay humaharang sa daloy ng dugo patungo sa retina o optic nerve. Maaari itong mangyari bigla ng walang babala at sa ilang mga kaso, humahantong ito sa permanenteng pagkawala ng paningin. Ang walnuts ay nakakatulong na bawasan ang panganib na iyon sa pamamagitan ng pagpapanatiling hindi malapot ang inyong dugo na nagpapabuti sa daloy sa mga maliliit na capillaries na nagpapalusog sa inyong mga mata. Kasabay nito ang vitamin E ay nagsisilbing natural na panangga laban sa oxidative stress. Isipin ito bilang isang bumbero sa loob ng inyong katawan na pumapatay sa apoy ng pamamaga na dahan-dahang sumisira sa tissue ng inyong mata. Ang isang maliit na dakok lang sa isang araw, mga 6 hanggang 8 piraso ng walnuts, ay sapat na upang bigyan kayo ng mga benepisyong ito. Maaari ninyo itong iwisik sa oatmeal, ihalo sa mga smoothie o kainin bilang merienda sa hapon. Kung hindi ninyo paborito ang walnuts, ang ibang mga mani tulad ng almonds, pistachios o pecans ay nag-aalok din ng mga sustansyang nagpoprotekta sa mata. Ngunit namumukod tangi ang walnuts dahil sa kanilang mataas na omega-3 content. 7. Lamang dagat na may shell talaba tahong hipon, maaaring maliit sila sa sukat, ngunit pagdating sa kalusugan ng mata, ang mga shellfish o lamang dagat na may shell ay kabilang sa pinakamakapangyarihang protektor ng kalikasan. Tinutukoy ko ang talaba oysters, tahong mussels, halaan clams, alimango crab, hipon shrimp, at ulang lobster. Mga masasarap na regalo mula sa dagat na naghahatid ng mga kritikal na sustansya na kailangan ng inyong mga mata upang manatiling matalas at malakas. Una, ang shellfish ay napakayaman sa zinc, isang mineral na tumutulong sa pagbuo at pagpapanatili ng mga visual pigment sa inyong retina. Kung walang sapat na zinc, nagdurusa ang inyong paningin sa gabi at nagiging mas vulnerable ang inyong mga mata sa oxidative damage. Pangalawa, meron itong vitamin B12 na sumusuporta sa kalusugan ng optic nerve. Ngunit marahil ang pinakakamangha-manghang compound sa shellfish ay isang malalim na pulang pigment na tinatawag na astaxanthin. Ito ang nagbibigay sa hipon ulang at alimango ng kanilang matingkad na kulay, at ito rin ay isa sa pinakamabisang antioxidant na kilala sa siyensya. Sa katunayan, ang astaxanthin ay ipinakitang hanggang 10,000 beses na mas malakas kaysa sa vitamin C sa paglaban sa oxidative stress. Kung hindi kayo sanay na kumain ng shellfish ng regular magsimula sa maliit, kahit isang beses lang sa isang linggo ay makakagawa na ng makabuluhang pagkakaiba. 8. Sunflower seeds. May isa pang bahagi ng puzzle na kasing halaga ng retina at cornea, ang mga ugat o nerves na nagdadala ng mga visual signal sa inyong utak. At diyan makakatulong ng malaki ang isang simpleng malutong na merienda, ang sunflower seeds. Ang maliliit na buto na ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng vitamin B1 na kilala rin bilang thiamine. Ang simpleng sustansyang ito ay may malakas na papel sa pagprotekta sa mga ugat sa loob ng inyong mga mata, lalo na ang mga pinong hibla na maaaring masira sa paglipas ng panahon dahil sa pagtaas ng asukal sa dugo, oxidative stress, at pamamaga.
Kung kayo ay may diabetes o pre-diabetes, ito ay partikular na mahalaga. Ang vitamin B1 ay nagsisilbing panangga. Nakakatulong ito sa inyong katawan na mas mahusay na iproseso ang asukal at binabawasan ang pag-ipon ng mga nakakapinsalang byproducts na kung hindi ay makakasira sa mga nerve tissue. Isang kapat na tasa lang sa isang araw ay nagbibigay na sa inyo ng malaking tulong sa B1 nang hindi na kailangan ng mga supplement. 9. Abokado. Sandali tayong huminto at pag-usapan ang isang bagay na nakakaligtaan ng maraming tao pagdating sa pagsipsip ng nutrisyon. Maaari kayong kumakain ng pinakamasustansyang pagkain sa mundo, ngunit kung hindi ito ma-absorb ng maayos ng inyong katawan, hindi makukuha ng inyong mga mata ang mga benepisyo. Ito ay totoo lalo na para sa mga fat-soluble nutrients tulad ng vitamin A, D, E, K-lutein at zeaxanthin. Lahat ay kritikal para sa malusog na paningin. Dito pumapasok ang abokado. Ang abokado ay isa sa pinakamahusay na mapagkukunan ng monounsaturated fats, isang fat na malusog para sa puso na nagsisilbing tagahatid na tumutulong sa inyong katawan na sipsipin at gamitin ang mga fat-soluble antioxidant mula sa mga gulay tulad ng kale spinach o Swiss chard. Sa simpleng salita, kung walang sapat na healthy fat sa inyong pagkain, maaaring ilabas lang ng inyong katawan ang mga mahahalagang sustansya na iyon. Sa pagdaragdag ng ilang hiwa ng abokado sa inyong salad o isang kutsarang guacamole sa inyong pagkain, pinapahusay ninyo ang kakayahan ng inyong katawan na sipsipin ang mga mismong compound na nagpoprotekta sa inyong retina. 10. Mga halamang gamot herbs. Ang mga modernong problema sa mata ay madalas na nangangailangan ng mga sinaunang solusyon. Bago pa man tayo magkaroon ng mga eye drops o high-tech na supplement ang mga tao, ay bumaling sa mga halamang gamot upang paginhawahin ang pagod na mata, pabutihin ang sirkulasyon at mapanatili ang paningin. At ang totoo, marami sa mga subok na halamang ito ay gumagana pa rin. Ginkgo biloba, ginagamit ito sa loob ng daan-daang taon upang mapabuti ang daloy ng dugo sa utak at mata. Milk thistle, isang halamang sumusuporta sa atay na nagpapalakas ng glutathione, ang master antioxidant ng katawan. Chamomile o rooibos tea hindi para inumin kundi para ilapat bilang isang pinalamig na kompres o pantapal sa nakapikit na mga mata. Turmeric luyang dilaw, naglalaman ng curcumin, isang malakas na anti-inflammatory compound. Coleus forscolli, isang halaman sa pamilya ng mint. Ipinakitang binabawasan nito ang presyon sa loob ng mata na isang mahalagang salik sa pag-iwas at pamamahala ng glaucoma. Siyempre, ang mga halamang ito ay hindi mahika. Pinakamahusay silang gumagana bilang bahagi ng isang mas malaking diskarte sa pamumuhay, kasama ng masusustansyang pagkain at mabuting gawi. Kung isinasaalang-alang ninyo ang pagdaragdag ng mga halamang gamot sa inyong pang-araw-araw na gawain, kumonsulta muna sa inyong doktor. Pangwakas na payo at aral. Ngayon nakita na ninyo kung gaano kalakas ang pagkain, kung paano ang bawat kagat ay maaaring magpalusog sa inyong paningin o dahan-dahang sirain ito. Mula sa isda at madahong gulay hanggang sa itlog, walnuts, at maging sa simpleng sunflower seeds, mayroon kayong higit na kontrol kaysa sa inaakala ninyo.
Bukod sa pagkain, may mga pang-araw-araw na gawi akong hinihikayat sa bawat pasyente ko na sundin. Bawasan ang refined sugar at grains dahil nauubos nito ang inyong B vitamins at nagpapasiklab ng oxidative stress. Uminom ng hindi bababa sa 1 litro ng tubig araw-araw. Sinusuportahan ng hydration ang paggawa ng luha. Gumamit ng blue light filter sa inyong mga gadget at magsuot ng blue light blocking glasses sa gabi. Maglaan ng oras upang magtanaw sa malayo. Araw-araw mas mabuti habang naglalakad sa labas. Palitan ang mga inflammatory vegetable oils tulad ng soybean o canola oil ng 1 kutsaritang virgin cod liver oil o krill oil araw-araw. Ang mahalagang aral po natin ngayon ay ito: ang inyong paningin ay isang regalo na nangangailangan ng pang-araw-araw na pangangalaga. Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Ang inyong mga mata ay may kakayahang tumugon at ang inyong katawan ay may kakayahang magpagaling. Ang mga pagbabagong gagawin ninyo ngayon, gaano man kaliit, ay maaaring magdulot ng pangmatagalang proteksyon, kalinawan at kapayapaan ng isip. Alam ko po kung gaano ka-frustrating at nakakatakot kapag nagsisimulang lumabo ang paningin. Ngunit nais kong malaman ninyo mula sa kaibuturan ng aking puso, hindi pa huli ang lahat. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like po ito, ibahagi sa isang taong pinapahalagahan ninyo at mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na video na tulad nito. At kung nasubukan na ninyo ang alinman sa mga pagkaing ito o mga gawi, gustong-gusto kong marinig ang inyong karanasan. Mag-iwan lang po ng komento sa ibaba. Maaaring ito mismo ang kailangang marinig ng iba. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras sa akin ngayon. Alagaan po ninyo ang inyong mga mata